At tayo nagbabalik para balikan yung issue kay Sir Gavin at gumawa siya ng isang napakalaking move mga tol. Which is yung paghingi niya ng sorry sa kanyang page at pinost nga niya ito. Until now, available siya 5 hours ago mga tol. Very very big move talaga ang ginawa niya mga tol. At tingnan natin, basahin natin. Ayan mga tol, ang sabi niya dito, magandang araw po mga ma'am and sir. Gusto ko lang pong mag-sorry sa video reels. Napinost ko po nung mga nakaraang araw na ang title is Slide. Aminado po ako na biglaan ko po yun in-upload sa mga oras na yun at hindi ko po agad iniisip ang kamalian ko. Maraming salamat po sa mga lahat ng pagtatama at pangangaral niyo po sa akin. Very humble mga tol, very humble. So dapat talagang palakpakan sa lahat po ay ito ay magiging isang malaking aral po sa akin. Babaunin ko po sa tinatahak po naming landas. Muli po patawad po at hindi na po ito mauulit mga tol, no? Very good itong ginawa niya. At wala na siyang marami pang palusot na kasi nga ganito, kasi nga ganyan. Hindi siya nagpapalusot. Very good yung niya, napakaganda ng ginawa niyang paghingi ng sorry sa mga netizens na na-offend or kung ano man yung na-take nila dun sa video na yon mga tol. At lesson na makikita natin dito is yun nga yung mga nagsasabi kagaya nito, ang sabi niya, think before you click the upload button, no? Give me on the click. Ayan, basahin natin yung mangilan-ngilan na mga people noticed one mistake more than all the things that were done correctly. Totoo yun, totoo talaga yun. Tapos, Sir Gavin, I just want to say that I admire your courage. Totoo, at very good naman din yung ginawa niya na delete agad kasi nga may nambabash na mga tol. Ito yung tandaan natin sa sa social media. Yung mga idol ninyo, maganda yan na may mga bashers sila, na may mga pumupuna sa kanila kasi diyan sila nako-correct. Imagine kung hindi siya na hindi siya na bash dun sa video na yon at tuloy-tuloy yung yung pag-upload. What if may mga makakita na mga like DSWD tapos sila yung makapansin. Mga pwedeng makapansin na pwede siyang bigyan ng kaso, no? May mga ganon. So yung mga bashers niya at yung mga pumupuna sa kanya ay yan yung mga rin. Somehow, kahit bashers yan, sila rin yung protector. Kung hindi ka na bash, hindi ka makaka-realize. Pagka binash ka, basahin mo yung mga bash sa'yo tapos tignan mo then reflect. Hindi reflect damage. tipong binash ka tapos bash back. Hindi ganon. No? Hindi reflect damage. Aralin mo yung sitwasyon doon sa mga binabash sa'yo, oy ganun pala yon, no? Ganun yung pagte-take ng pambabash. Very good si Sir Gavin sa ginawa niya. Pinapakinggan niya yung community niya. May nambash sa kanya at sinara niya. At isa pa, dapat natin protektahan yung ating trabaho at nagbibigay ng yaman o nagbibigay ng pagkain sa atin. Kagaya nito, nagkamali ka, kailangan nila ng apology, edi apologize, no? Pinoprotektahan mo rin yung yung content mo, pinoprotektahan mo rin yung yung page mo. So hindi lang yung page yung pinoprotektahan mo dito kundi mismong pagkatao mo kasi hangga't hindi mo dinidelete kagaya nung kay Yana, talagang hinintay pa talagang kumita bago i-delete, yun ay medyo halata na talagang hindi nagsisisi sa kanyang ginawa, no? Hindi nagsisisi sa kanyang ginawa kasi nandiyan pa tuloy-tuloy lang Unlike si Sir Gavin na sabay delete nung nakita niya na maraming nang bash, delete, mali siguro to. Then ngayon is marami pa rin nagbash Pagkatapos niyang dinelete, maraming nakapag-download, nakapanood at maraming mga content creators din ang pumuna sa kanya. And then anong susunod na nangyari? Ito, ibinigay niya yung ine-expect ng marami. At yan, sina Makagago at mga mararami pang malalaking creators na pumuna sa kanya. Okay? So, yun lang at sana sa mga malalaking creators maging aral sa atin yung mga pagkakamali nila at hindi natin ulitin or gawin sa mga content natin, no? Maging aral ito sa atin at alam na natin kung ano yung take ng mga netizens sa mga ganitong klaseng bagay. Kung ano yung take nila sa mga ganitong klaseng mga pangyayari. Okay? Thank you and God bless mga tol.